Mga kastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang At the End of the Tunnel. Enjoy watching! Nagsisimula ang pelikula kung saan makikita si Joaquin, isang computer engineer na hindi na nakakapaglakad at nakatirang mag-isa sa kanyang lumang malaking bahay, na puno ng mga alaala ng kanyang namatay na asawa at anak sa isang car accident na naging sanhi ng kanyang pagkabaldado. At ang isang matandang asong si Casimiro na lang ang kanyang kasama na hindi na rin makalakad. Nang tinawagan ni Joaquin ang veterinaryo para magtanong tungkol sa naging resulta ng test ng kanyang aso, sinabihan siya na hindi na ito gagaling kahit oprahan pa ito. Kaya naghanap si Joaquin sa internet ng mga paraan para mapatay ng walang nararamdamang sakit ang kanyang aso. Pagkatapos, bumili siya ng gamot na ininject niya sa mga biskwit at inilagay sa lalagyanan para kung dumating ang tamang oras ay ipapakain niya ito sa alaga. Isang hapon, may dumating na babae na si Berta at ang kanyang batang anak na si Betty para magtanong tungkol sa kwarto na pinapaupahan ni Joaquin. Nalaman ni Berta ito dahil sa isang ad at dumating sila sa bahay nang hindi man lang tumatawag muna, na dahilan ng pagkaabala kay Joaquin. Sinubukan ni Betty na hawakan si Casimiro pero nagsimula itong magalit kaya pinagsabihan siya ni Joaquin na wag itong hawakan dahil ayaw nito sa mga hindi niya kilala. Nainis si Joaquin nang magpasya si Berta na lumipat agad, pero dahil malapit ng kunin ang bahay niya at kailangan niya ng pera ay hindi na siya nagreklamo. Gusto ni Joaquin na mapag-isa lagi, kaya hindi niya nagugustuhan na sinisikap ni Berta na tulungan siya sa paglilinis at pag-aayos. Pero hindi sumusuko si Berta at nagsikap na makipag-usap kay Joaquin para makilala siya kahit hindi ito sumasagot sa mga tanong niya. Nagpakilala si Berta ng kaunti tungkol sa kanyang sarili, sinabi niya na siya ay isang propesyonal na mananayaw na pumunta sa malaking lungsod para maghanap ng maayos na trabaho pero nauwi sa pagiging pole dancer. Nang tanungin si Joaquin ni Berta kung bakit hindi niya ibinebenta ang bahay para bayaran ang kanyang mga utang, hindi niya ito sinagot pero malinaw na mahalaga ito kay Joaquin dahil sa mga alaala nito. Masyadong malakas magpatugtog ng musika si Berta at mahilig naman magtago si Betty sa kung saan-saan, pero kahit gaano pa sila nakakaabala kay Joaquin, unti-unti silang nagiging mahalaga sa kanya lalo na nang maghanda si Berta ng espesyal na hapunan para sa kaarawan ni Joaquin. Nagawa rin ni Betty na maging kaibigan si Casimiro, na hindi lamang tumigil na magalit sa kanya, kundi tumayo pa at lumapit sa bata, pinapayagan siyang yakapin ito. Nakita ni Joaquin ang nangyari at hindi na nito napigil ang umiyak nang nakababa na siya sa kanyang basement. Palaging nasa basement si Joaquin, kung saan siya nagtatrabaho sa mga computers. Isang araw, may naririnig si Joaquin na kakaibang ingay galing sa kanyang kapitbahay, kaya naglagay siya ng stethoscope sa pader para mas marinig niya ito. May isang grupo ng mga lalaki sa kabilang bahay na nagmamasid din sa kanyang mga kilos at ingay, at alam pa ng mga lalaki na si Joaquin ay nasa wheelchair. Nagpasya ang mga lalaki na bumalik na lang kapag wala nang nakakarinig sa kanila, kaya dinikit ni Joaquin ang stethoscope sa pader at ikinonek ito sa kanyang computer para may record ang lahat ng sasabihin ng mga lalaki habang siya ay kakain ng dinner sa taas kasama sila Berta. Kinabukasan, pinakinggan ni Joaquin ang recording at inilista niya ang mga pangalan na kanyang narinig pero hindi niya masyadong naiintindihan kung ano ang ginagawa ng mga lalaki maliban sa naglilipat-lipat sila ng ilang piraso ng kahoy. Para mas malaman pa ni Joaquin kung ano ang ginagawa ng mga lalaki, gumawa siya ng butas na maliit sa pader gamit ang screwdriver at isinuksok ang isang maliit na kamera na konektado din sa computer at tinakpan niya ito ng isang lumang PC cabinet. Pagkatapos, sinubukan niyang palayasin sina Berta at Betty para sa kanilang kaligtasan pero hindi sinabi ni Joaquin kung bakit niya sila pinapalayas kaya nagalit si Berta dahil nakapirma na sila ng kontrata. Sinisi ni Berta si Joaquin dahil ayaw nitong pahintulutan ang ibang mga tao na maging malapit sa kanya at pagkatiwalaan sila, kaya binigyan ni Berta si Joaquin ng pagkakataong magbago ang isip nito hanggang bukas ng umaga. Kinabukasan, sinabi ni Joaquin kila Berta na pwede silang manatili sa bahay. Nang bumalik siya sa basement, sinimulan niyang panoorin ang recording at nagtala ng mga pangyayari. Tila sa gabi lang nagtratrabaho ang mga lalaki at mukhang naguhukay sila ng mga butas sa ilalim na dapat nang matapos sa araw ng Christmas Eve at mayroon ding pag-uusap tungkol sa mga pampasabog.
Ang nakakagulat pa dito ay nakita ni Joaquin si Berta na dumating. Sa bubong dumaan si Berta para makatawid sa kabilang bahay nang hindi siya nakikita ni Joaquin. Hindi lamang kilala ni Berta ang mga lalaki kundi ay karelasyon pa niya ang leader nito na si Gail Reto. Inupahan pala ni Berta ang bahay para bantayan si Joaquin at pinagsabihan siya ni Gail Reto na mag-ingat dahil baka mabuking siya ni Joaquin. Binigyan ni Gail Reto si Berta ng susi at pinaalalahan siya nito na makipag-usap na lamang si Berta sa pamamagitan ng text at pinauwi na siya pagkatapos. Kinagabihan, pumunta si Betty sa kwarto ni Joaquin na naka-underwear para tignan siya ng ilang segundo habang natutulog bago umalis. Patuloy na pinapanood ni Joaquin ang mga recording at nang makita niya ang mga lalaki na may hawak na isang blueprint, sa wakas ay naiintindihan na niya kung ano ang kanilang ginagawa. Nagpaplano pala ang mga lalaki na magnakaw sa bangko na nasa dulo lang ng kalye. Habang si Berta ay nasa palengke, sinubukan ni Joaquin na makipagkaibigan kay Betty sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya tungkol sa kanyang mga drawing, pero hindi siya nito pinapansin. Gayunpaman, natuklasan ni Joaquin na nakikipag-usap si Betty kay Casimiro kaya naglagay siya ng microphone sa likod ng collar ng aso. Nalaman ni Joaquin na plano ng mga lalaki na ilagay ang pera sa isang maliit na kariton na may mga gulong na itutulak at hihilahin sa loob ng tunnel. Habang pinag-uusapan nito ng mga lalaki, nalaman ni Gail Reto na ang isa sa kanyang mga tauhan, si Muñeco, ay nakikipag-text sa loob ng bahay at ibinigay pa niya ang address ng bangko dito. Dahil dito, nagalit si Gail Reto kaya habang hinahanap ng mga lalaki si Muñeco, kaya ang pinagalitan ni Gail Reto ay si Zerdo, ang kanyang kasabwat na Spanish, dahil nagdala siya ng walang kwenta at tanga sa plano. Dinala si Muñeco sa basement at binugbog ng 2 beses bago siya itinali sa mesa, kung saan siya ay nagsimulang umiyak at nagpaliwanag na nais lang naman niyang makita ang babaeng gusto niya habang siya ay nagpapahinga pero hindi niya pa ito ipinaalam kay Gail Reto. Hindi sapat kay Gail Reto ang paliwanag ni Muñeco kaya sinabihan siya ni Gail Reto na nilagay niya sa panganib ang operasyon bago siya sinaksak ng screwdriver at ng martilyo sa kanyang ulo. Pinanood ni Joaquin ang lahat ng nangyari habang hawak ang isang telepono, iniisip kung dapat ba siyang tumawag ng pulis o hindi, pero sa huli ay hindi niya tinawagan ang pulis. Nagtataka si Canario, ang kapatid ni Gail Reto, kung ano ang gagawin nila sa bangkay at sinabi ni Gail Reto sa kanya na ang korap na pulis na tumutulong sa kanila sa plano ang bahala na dito. Makalipas ang ilang sandali, matapos kunin ni Joaquin ang microphone mula sa kwelyo ni Casimiro, nilagyan niya ng pampatulog ang alak ni Berta at itinali niya ito sa kama. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at nagset siya ng alarm kung anong oras niya ulit papainumin ng pampatulog si Berta. Pagkatapos, nanood ulit siya ng mga recording, kung saan nalaman niya na ang mga magnanakaw ay nakatanggap ng impormasyon mula sa pulis na kasabwat nila. Sinabihan sila ng pulis na hindi dapat hawakan ang safe number 747 at number 748 dahil ito ay pag-aari ng mga importanteng dealers. May bagong dumating na papalit kay Muñeco at ito ay isang babae na si Rene, may dala siyang pampasabog na gagamitin nila upang pasukin ang bangko. Nang magising si Berta, pinakain muna siya ni Joaquin at tinanong kung bakit siya nakipagrelasyon sa isang taong tulad ni Gail Reto pero sinabi ni Berta na hindi masamang tao si Gail Reto, maaaring si Gail Reto ay isang magnanakaw pero hindi ito nananakit ng tao. Para makipag-cooperate si Berta kay Joaquin, dinala ni Joaquin ang kanyang laptop at ipinakita kay Berta kung ano ang ginawa ni Gail Reto kay Muñeco. Habang pinapanood ni Berta ang masamang ginawa ni Gail Reto, pumunta si Joaquin kay Betty at matapos niyang turuan si Betty na hindi dapat ito matakot sa kanya, pinayagan niya itong pumunta sa dating kwarto ng kanyang anak kasama si Casimiro. Pagkatapos nito, sinimulan ni Joaquin ang paggawa ng planong kunin ang pera mula sa mga magnanakaw. Iniisip niya na pwede niyang hukayin ang sahig ng kanyang basement na nasa ibabaw ng tunnel ng mga magnanakaw at simpleng kumuha ng pera mula sa kanilang maliit na kariton kapag ito'y dumaan. Nang sabihin ni Joaquin ito kay Berta habang minamasahe niya ang mga paa nito, sinabi ni Berta sa kanya na mahuhuli at papatayin siya ng mga magnanakaw pero nagtiwala si Berta sa naging ideya ni Joaquin at pinatulog ulit siya ni Joaquin pagkatapos ay kinuha niya ang kwintas ni Berta kung saan nakalagay ang susi na ibinigay sa kanya ni Gail Reto.
Bumalik si Joaquin sa pagbabantay sa mga magnanakaw nang narinig niya ang pagmumura ng mga ito dahil nakakita sila ng isang tubo ng tubig sa tunnel, ipinapakita na maling direksyon ang kanilang nahukay. Maaaring maayos ng mga magnanakaw ang problema, pero maabutan sila ng Pasko sa halip na Christmas Eve, na hindi naman pabor sa kanila dahil karaniwan sa Argentina, ang mga paputok ay inilalagay sa gabi ng ika-24 ng Disyembre, pero abala pa rin naman ang mga tao sa pagdiriwang kaya hindi pa rin sila mapapansin. Ang masamang balita naman para kay Joaquin ay pinalitan ng mga magnanakaw ang maliit na kariton ng isang cat carrier dahil mas malaki ito, matibay, at hindi mahuhulog ang mga pera kapag ito ay nabangga. Nangangahulugang hindi na ito mananakaw ni Joaquin kapag dumaan dahil hindi ito bukas sa tuktok tulad ng maliit na kariton. Walang ibang choice si Joaquin kaya binago niya ang kanyang plano. Natapos ni Joaquin ang paghuhukay ng butas sa sahig ng kanyang basement kaya bumaba siya para takpan ng lupa ang ginawa niyang butas at maayos na sinara upang hindi ito mapansin. Sinuri rin niya ang tubo at kinuha ang mga sukat nito para siguraduhing patuloy pa rin ang pagdaloy ng tubig. Pero nang subukang bumalik ni Joaquin, nakita niya sina Gail Reto at Canario na pumapasok sa tunnel, kaya nagmadali siyang magtago sa abandonadong lugar habang naririnig niya silang nag-uusap tungkol sa isang safe house na silang dalawa at ni Zerdo lang ang nakakaalam. Hindi masaya si Canario na nalaman din ito ni Zerdo dahil hindi niya ito pinagkakatiwalaan, lalo na matapos ang nangyari kay Muñeco. Matapos umalis ang dalawang lalaki, bumalik si Joaquin sa bahay at saktong papainumin niya ulit ng pampatulog si Berta pero wala na si Berta sa kwarto. Nang makita ni Joaquin si Casimiro na nag-iisa, nalaman niyang pumunta si Betty sa butas. Tiningnan ni Joaquin ang kamera at nakita niya na tama nga ang kanyang hinala na nasa kabilang bahay si Betty. Ilang sandaling, bumalik ang mga lalaki sa bodega at buti na lang ay nakapagtago agad si Betty bago pa siya makita ng mga magnanakaw. Habang hinahanap ni Zerdo ang kanyang relo na siguradong iniwan niya sa basement, may isang tao na pumasok sa basement, si Gutman, ang korap na pulis na tumutulong sa kanila sa operasyong ito. Dinala ni Gutman ang isang listahan ng mga safe na dapat nilang iwasan dahil konektado ito sa mga alarms, at ipinangako niyang magpadala ng police cars para magpatrol sa iba't ibang lugar maliban lang sa lugar na iyon. Kapalit nito, kailangan ni Gail Reto na makuha ang mga dokumento na nasa safe number 155 na ginagamit para sa pangba-blackmail kay Gutman. Pagkatapos nilang umalis, bumalik si Betty sa bahay kaya tinulungan siya ni Joaquin na umakyat muli at natuklasan niya na si Betty ang kumuha ng relo ni Zerdo. Pagkatapos nito, tinatawagan ni Gail Reto sa cellphone si Berta imbes na i-text siya kaya kailangan sagutin yun ni Joaquin para hindi ito magduda. Dahil ayaw pa rin makipag-cooperate ni Berta kay Joaquin, dinala ulit ni Joaquin ang kanyang laptop at pinakita na tumigil si Betty sa pakikipag-usap 2 taon na ang nakalilipas mula nang nakilala niya si Gail Reto. Pliny ni Joaquin ang recording galing sa kwelyo ni Casimiro, kung saan sinasabi ni Betty na palihim siyang hinahawakan ni Gail Reto. Sinabi ni Joaquin kay Berta na may plano siyang sirain ang operasyon ni Gail Reto sa pamamagitan ng pagpuno ng tubig sa tunnel at sa wakas ay pumayag na tumulong si Berta dahil sa kanyang pag-aalala sa kanyang anak na si Betty. Nang tumunog ulit ang telepono, sinagot ito ni Bertz at sinabi kay Gail Reto na maayos naman ang lahat at nagsinungaling na halos hindi na pumupunta si Joaquin sa bodega sa mga nakaraang araw. Nang ibaba ni Berta ang telepono, tinurukan siya ulit ng pampatulog ni Joaquin. Nang dumating ang Christmas Eve, pinanood ni Joaquin at Betty ang mga paputok habang ini-install ng mga magnanakaw ang pampasabog. Nagpahinga ang mga magnanakaw at muling babalik ng alas 8 ng umaga, kaya nang ikinulong ni Joaquin si Betty sa kanyang silid at sinamantala niya ang pagkakataong yun para pumunta sa kabilang bahay at ilipat ang pampasabog sa tubo ng tubig. Pagkatapos ay pumunta si Joaquin sa dulo ng tunnel at binuksan niya ang isang butas na daan patungo sa bangko at binuksan niya ang isa sa mga ipinagbabawal na safe, ang safe number 748, at kinuha ang pera sa isang bag bago umalis, pero hindi niya napansin na hindi niya lubos na naisara ang safe. Nang pabalik na si Joaquin, nakita niya si Rene na sumilip sa ilalim ng tunnel. Iniisip ni Joaquin na pwede ulit siyang magtago sa pinagtaguan niya nung nakaraan, pero malapit nang i-activate ng mga magnanakaw ang fan para linisin ang hangin sa loob ng tunnel, kaya kailangan na ni Joaquin magmadaling bumalik sa bangko para hindi siya malason. Pagkatapos ng pangyayaring yun, buti na lang ay tumagal ang paghahanda para i-activate ang fan,
Sapat na oras para makabalik si Joaquin at makauwi sa kanyang bahay bago siya mapansin ng mga magnanakaw. Pina-detonate nila ang pampasabog at nagsimulang tumulo ang tubig sa tubo, pero hindi ito napansin ng mga magnanakaw dahil nakita nila ang butas na hinukay ni Joaquin at akala nilang ito ang dahilan ng pagsabog. Pumasok si Rene sa bangko kasama ang dalawang tauhan ni Gail Reto na sina Peachy at Schwarzenegger, at agad na nagsimulang magbukas ng mga kaha ng pera ayon sa mga numero na ibinigay ni Gutman sa kanila. Napansin nilang nakabukas ang safe number 748, pero wala na silang oras para pansinin ito dahil natuklasan nila na ang tubig ay nagsisimula ng umapaw. Nakita rin ito ni Gail Reto, Canario, at Zerdo, ngunit imbes na tumulong, kinuha nila ang kanilang perang at tumakas. Sinubukan din ni Peachy at Schwarzenegger na tumakas pero kalahati na ng tunnel ang tubig, kaya bumalik sila sa bangko at binuksan ang isa sa mga safe para paganahin ang alarm upang mahanap sila ng mga pulis bago pa sila malunod. Sinubukan naman ni Rene na tumawid sa tunnel pero dahil umaapaw na ang tubig, hindi niya na naabutan ang kabilang dulo at naipit siya sa gitna ng tunnel. Nang marinig ni Joaquin ang paghingi ng tulong ni Rene, binuksan niya ang butas at sinubukan niya itong tulungan. Pero nang nakita siya ni Rene, nagsimula itong sumigaw at sinabi sa iba ang tungkol kay Joaquin habang sinisikap niyang hilahin pababa si Joaquin, kaya't binitawan ni Joaquin si Rene at muling isinara ang butas, hinayaan niyang malunod si Rene. Nasira na ang tubo at nagsimula ng lumubog ang bangko at ang basement ni Joaquin. Inalis niya ang takip ng butas at tinanggal ang dumi para hindi ito magmukhang kainahinala. Pagkatapos ay hinila niya ang isang lubid na kanyang inihanda para bumagsak ang mga lumang cabinet ng computer sa sahig at umalis na siya sa basement dala ang bag na may laman na pera. Nawala ng kuryente sa bahay kaya hinanap ni Joaquin si Berta sa kwarto nang bigla siya nitong inatake at inihiga sa kama, habang sinasabi sa kanya kung bakit hindi siya nito pinagkatiwalaan. Hinalikan ni Joaquin si Berta at sinabi niya na nakuha niya ang pera kaya maaari na silang tatlo na tumakas pero hindi sumang-ayon dito si Berta. Kinuha ni Berta ang serum para turukan ng pampatulog si Joaquin, kaya wala nang nagawa si Joaquin kundi ang sapakin si Berta para patulugin. Matapos turukan ni Joaquin ng pampatulog si Berta, tinanggal niya ang dumi sa kanyang katawan na nakuha niya sa tunnel at lumabas para makipag-usap sa mga pulis. Nagpanggap siya na isang inosenteng kapitbahay na nag-aalala sa tubig sa kanyang basement, at sinabihan siya ng mga pulis na maghintay muna sa loob. Si Gutman naman ay nagmamasid sa lahat ng pangyayari at tinawagan niya si Gail Reto para malaman kung ano ang nangyari, pero hindi rin alam ni Gail Reto kung ano ang isasagot. Pinatay na ni Gutman ang tawag mula kay Gail Reto nang marinig niyang hindi nila nakuha ang mga papeles. Ilang sandali ang lumipas, nagdala si Gutman ng isang grupo ng mga pulis para imbestigahan ang bahay ni Joaquin at pinahintulutan naman niya silang makapasok at nagpapanggap pa rin siya na isang inosenteng residente lamang na naghihintay na may gawing hakbang ang mga pulis sa pinsalang dulot ng baha. Pinabayaan na niyang umalis sila Berta at Betty sa kanyang silid para magpanggap na sila ay kanyang asawa at anak. Bamaha na sa basement kaya hindi na nakita ng mga pulis ang butas na hinukay ni Joaquin kaya wala silang nahanap na kaina-hinala sa kanyang bahay. Sinusubukan ni Gail Reto na tawagan si Berta sa telepono ngunit na kay Joaquin ang telepono ni Berta at hindi ito sinasagot ni Joaquin. Nang palabas na si Gutman ng bahay, kinuha niya ang isang telepono at iniisip niya na kay Joaquin yun ito at isinave ang kanyang numero. Pinakiusapan ni Gutman si Joaquin na tawagan siya kung may maaalala siya na makakatulong sa investigasyon. Ilang sandali pa ang lumipas, dumating sina Gail Reto, Zerdo, at Canario sa bahay ni Joaquin na nagpapanggap bilang mga pulis at pinapasok sila ni Joaquin para hindi sila magduda habang tinatawagan ni Joaquin si Gutman na pumunta ngayon sa bahay niya. Sa oras na din yun, tinatawagan ni Gutman si Gail Reto para pagsabihan ito dahil binuksan nila ang safe number 748, pero binabaan niya lang ng telepono si Gutman bago niya tanungin si Joaquin. Sinabi ni Gail Reto na binaha ang basement dahil sa mga lalaking gustong magnakaw sa bangko at sinabi naman ni Joaquin na mag-isa lang siyang nakatira sa bahay ngayon dahil kaalis lang kahapon ng babae na nangungupahan sa kanyang kwarto nang biglang lumabas si Betty sa kwarto dahilan ng pagkabuking ni Joaquin. Inilabas ni Gail Reto ang kanyang baril at pinuntahan si Berta na nakahiga dahil sa pagkakaturok ng pampatulog.
Kinuha ni Gail Reto si Betty at sinubukang i-interrogate ulit si Joaquin, ngunit patuloy pa rin na nagpanggap si Joaquin at nag-imbento pa ng mga kasinungalingan na lalong nagpagulo lang sa sitwasyon, kaya tinulak siya ni Gail Reto sa sahig at sinimulan siyang bugbugin at sipain ni Canario para paaminin siya sa kanyang ginawa. Nang biglang nagring ang telepono ni Berta, kaya kinuha ito ni Gail Reto at sinagot ang tawag. Nagulat si Gail Reto nang malaman na si Gutman pala ang tumatawag, na akala naman ni Gutman na si Joaquin ang kausap niya sa telepono, kaya sinabi niya na nasa harap na siya ng pintuan nito. Pinapasok ni Gail Reto si Gutman at tinanong kung bakit may numero siya ni Berta habang itinatali siya ni Canario, pero hindi rin alam ni Gutman kung ano ang nangyayari. Kaya naman handa na si Gail Reto na barilin si Joaquin nang sa ganoon ay magsabi na ng totoo si Joaquin. Ngunit nagsinungaling ulit si Joaquin pero napaniwala niya si Gail Reto. Sinabi ni Joaquin na humingi siya ng tulong kay Zerdo at nagpanggap na kilala niya ito. Ginamit ni Joaquin ang lahat ng impormasyon na nakuha niya noong nag-especially iya siya sa kanila. Sinabi niya kay Gail Reto na dumadaan si Zerdo sa kanyang bubungan papunta sa kanyang bahay para bugbugin at turukan ng pampatulog si Berta. Sinabi rin niya na si Zerdo ang nagsabi sa kanya tungkol sa planong pagnanakaw at inutusan siya na buksan ang butas sa sahig para kunin ang pera na paghahatian nilang tatlo. Sinabihan siya ni Zerdo na sinungaling, kaya para mapaniwala ni Joaquin si Gail Reto sa kanyang kwento, binanggit ni Joaquin ang isang safe house na sila Gail Reto, Zerdo at Canario lang nang nakakaalam, at sinabi ni Joaquin sa kanila ang tungkol sa pagbukas ng isang malapit na aparador, kung saan natagpuan nila ang relo ni Zerdo. Nang naipit na si Zerdo sa usapan ay binaril niya si Canario, na nagpaputok din ng baril, kaya pareho silang patay sa oras na yon. Habang umiiyak si Gail Reto dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid, nagising si Berta at kinuha ang nahulog na baril at ginamit niya ito para patayin si Gail Reto dahil sa ginawa niya sa kanyang anak. Nakatakas si Gutman mula sa pagkakatali at nag-alok ng tulong. Inilagay ni Gutman ang mga bangkay sa likod ng kanyang kotse at nagbigay ng ilang tips kay Joaquin kung paano linisin ang dugo sa sahig bago hingin ang pera na ninakaw niya. Tumanggi si Joaquin na ibigay ito kay Gutman at ipinakita sa kanya na mayroon siyang recording na nagpapakita na kasabwat siya ng mga magnanakaw na maaaring magdulot sa kanya ng problema. Tinawanan lang ni Gutman ang sinabi ni Joaquin habang kumukuha ng biskwit sa isang lalagyanan na akala niya ay isang normal na cookies lamang. Kinuha ni Gutman ang baril at pinagbantaan niya ang buhay ni Berta, kaya walang nagawa si Joaquin kundi ibigay na lamang sa kanya ang pera. Habang nagmamaneho siya, unti-unti siyang nanghina dahil sa gamot na nakaturok sa kinain niyang cookies na nagdulot ng pagka-aksidente niya at pagkasunog ng kanyang sasakyan, at nagpa siya na lamang siyang humiga sa sahig ng kalsada at hintayin na mamatay siya at hulihin ng mga pulis. Pagkalipas ng ilang araw, malinis na ang bahay ni Joaquin at handa na siyang iwan ito para magsimula ng bagong buhay kasama si Berta, Betty, at Casimiro. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!